Tayo ay nakatanggap ng katanungan mula kay Fetchy Comendador 51 at ang sabi niya dito ay siya ay 72 years old at ang petsa ng kanyang kapanganakan ay March 14. Siya ay nagtatanong kung ano ba ang kanyang batch sa pag-withdraw ng kanyang pension. Is it first batch or second batch? And ngayon, ating i-explain sa kanya para meron siyang idea kung kailan siya makapag-payout ng kanyang pension sa SSS. But bago natin pag-usapan ang content na ito, hayaan nyo i-like ang video kong ito, mag-comment ka if nasagutan ko ang katanungan mo regarding to this concern, and if you love to help me na mag-grow ang channel na ito, just help me by just subscribing it. And if you're ready na, so atin nang i-proceed ang pag-uusapan ang bagay na ito. Ito yung pursuant to Social Security Commission Resolution number 443 Series of 2020. Ito po yung pamaraan kung paano po natin malalaman kung kailan po ba yung payout natin, kung saan po ba tayo nabilong. So mayroon tayong tinatawag na date of contingency. Ang ibig pong sabihin ng date of contingency kung kailan ka po ipinanganak. So for example, kanina nalaman natin na si ma'am ay March 14. So saan ba siya nabilong? Si ma'am po ay nabilong sa first batch. Ibig sabihin, ang nakalagay dito, kapag ang birthday mo ay nalagay sa first to 15th day of the month, so ang ikaw ay nabilong sa first batch na makatanggap ng pension every month. Kung ang birthday mo ay bilong sa 16th to last day of the month, ikaw po ay bilong sa second batch. So kailan po ba matatanggap ang inyong pensyon? Every 16th day of the month po. So clear na sa atin kapag ikaw ay pinanganak sa first day hanggang 15th day of the month. So ang ibig pong sabihin is first batch ka po. So every first day po makukuha ang inyong pension or makikredit po ang inyong pension or mahuhulog ang inyong pension. Kung ikaw naman po ay belong sa 16th to last day of the month, so every 16 po sa buwan ng kung anong buwan po yan. May take note po si SSS sa atin. So if ang credited date or araw ng hulugan ay ma-fall sa Saturday, Sunday, or holiday, so ang mangyayari, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. So kinakailangan hindi po siya mafo-fall sa araw po ng Sabado, Linggo, or holiday. So ang mangyayari po, kung ang kasunod na araw or ang one is Sunday, so Friday dapat po na nahulog na ang inyong pensyon. Or ang araw ay Linggo, dapat nakalagay na po o nahulog na po sa Biyernes. Ngayon, tingnan natin sa kalendaryo ng Setyembre. Ang Setyembre 1 ay Sabado. Ibig pong sabihin, August 31, Biyernes, dapat nahulog na po ang inyong pensyon. Sa batch 1 lang po na makakatanggap. At ang 16 ng Setyembre ay Lunes, so sa araw na po na iyan ay mahuhulog po ang inyong pensyon. Ngayon, sa mga nagtatanong kung ano na ba yung update ng 1,000 increase na dagdag sa pensyon. So atin pong pakinggan ang paliwanag ng presidente sa SSS na si Makasait. Yung 1,000 pang natitira na ibibigay para sa mga pensioner na seniors. Ito, makinig kayo ng mabuti. Kasi ako po ay hindi politiko, hindi ako bolero. Alam nyo po, ang SSS po ay may 3.5 million pensioners. 43 million miyembro. 3.5 million po pensioners. Klaro na sa inyo? Sa 1,000 po,
Ang gastos ng SSS, 3 million times 1,000 po, 3.5 billion po a month. Okay? Sa isang taon ho, kasi may bonus kami. So times 13, roughly po, ang 1,000 piso na binibigay ko po kasi pensioner din ako ay ang gastos, ang lumalabas na pera po ay 45 billion a year. Naintindihan nyo na po ang epekto? In 10 years po, 450 billion pesos ang lalabas. Klaro na po sa inyo. Kaya po ang pagbibigay ng 1,000 ay kailangan masusing pag-aaral. Ngayon, naintindihan nyo na po? At yun po ang pahayag ng President ng SSS na sana'y nabigay ko lahat ng kasagutan sa katanungan po sa vlog na ito. At if you have a lot of concerns, so comment na po dyan sa baba, and don't forget to subscribe my channel. And comment ka din kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video kong ito. See you in my next vlog. Bye!